What's up mga sir? Good morning! Hi King. Ayun yung dog ni Sab. Tara mag-review tayo ng bike ngayon. So ang i-review natin ngayon ang Kawasaki Z1000R Edition. Kunin muna natin yung helmet natin dito. Ay. Parang hindi bagay yung helmet ko ano. Kulay pula. Meron tayong green doon kaso ito lang kasi yung may camera holder. Kaya okay na to. Let's go. Maglagay tayo ng camera 360 para makuha na natin yung sarili natin mga sir. Bye. So hanap ngayon tayo ng spot na pwedeng magre-reviewan ng bike. May favorite spot ako dito eh. Kasi tahimik dito. 1000R Edition 2022. So ang Kawasaki Z1000R ay may 1043cc na may lakas na 142 horsepower. 4-stroke, liquid-cooled engine, inline 4-cylinder, fuel injected. Ang fuel tank capacity niya mga sir ay nasa 17 liters at may bigat na 221 kilograms. Mabibili niyo ngayon ang Z1000R sa presyong 710,000 pesos. Kung sa performance naman ang pag-uusapan mga sir, isa ito sa pinaka-powerful bike ng Kawasaki sa naked category. Kaya naman 'di ba, ang daming mga motovloggers at mga riders na nahuhumaling sa Z1000. Dito sa side na to mga sir, tingnan nyo. Napansin ko lang no. Parang mukha ni Iron Man 'di ba? Ang kanyang decals dito, syempre nagpadagdag din ng kanyang forma. May mga accent siya oh. Meron siyang Brembo caliper dual disc brake sa harap. Dito naman sa kanyang likod, may all-in spray-load at aluminum frame na rin pala siya. Kaya mas magaan kumpara sa ibang naked bike. LED headlight. Tapos yung kanyang park light oh, dito siya nakalagay. LED na rin ang kanyang turning signal light. Sa likod ay LED tail light. Signal lights LED na rin siya. Maraming nagtatanong, bakit daw hindi na lang ginawang full LCD itong kanyang gauge? Sa tingin ko, ito kasi yung naging trademark ng Z1000 eh. Kaya siguro ni-retain na lang ganitong disenyo, no? Dito sa taas, makikita nyo ang kanyang RPM indicator. Turning lights dito sa magkabilang side. Engine warning sign naman dito. Tapos sa kanyang baba, ABS sign. Sa kaliwa naman, high beam indicator. Neutral light sa baba. Tapos speedometer, dito siya. Dito ang kanyang oras no? Dito nyo rin makikita ang kanyang odometer. May control siya dito. Dito mo makikita yung trip A, trip B, temperature, average fuel consumption. Dito ang kanyang kill switch, start button, adjustable na rin ang kanyang brake and clutch lever. Sa kaliwa makikita nyo ang control ng high and low beam, turning lights, hazard, passing light at ang kanyang busina. Sa kanyang suspension, inverted fork adjustable. At ang stock na gulong sa kanyang harap ay 120/70 by 17. Dito sa kanyang likod ay may size na 190/50 by 17. Try naman natin sakyan ngayon. Ang Z1000R pala mga sir ay may ground clearance na 125mm at may seat height na 815mm. At ngayon, favorite natin lahat, ang sound check. Let's go! Grabe, sarap sa tenga. Iba talaga ang inline 4 mga sir. So tara, i-road test natin. Saan kaya tayo pupunta? Let's go. Pinag-iisipan ko kung saan natin i-road test ngayon. Gusto ko sana sa Pangasinan para matry natin sa T-Flex. Palagay nyo.
Tara, Pangasinan. Let's go. Ay hindi. Hindi, sa ano na lang pala. Dito na lang tayo. Sa Manila na lang pala. Pabulacan na lang tayo. NLEX. Ang gulo eh, no? Pero sarap sana, no? Sa Manawag. Para madaanan ko na rin yung tropa natin, no? Dito na lang tayo dadaan. Woo! Sarap ng Z1, boy. Pasko na dito sa amin, no? San Fernando. Ayun, no? Naglagay na sila ng mga kasabit sa puno. Pinapailaw nila yan pag gabi. Grabe yung seat height, oh, ang baba. Bend pa yung tuhod ko. Let's go. Sarap. Grabe. Grabe yung hatak, oh. Sundin natin to. Uy, ano daw sabi? App connection is not supported during quick capture. Okay. Stop recording muna tayo. Parang may something sa 360 ko. Ayun. Okay na siya. Ngayon alam ko na kung bakit favorite siya ng halos karamihan ng mga riders. Bukod sa kanyang performance, napakagwapo naman talaga niyang tignan sa kalsada, no? Sa sitting position niya, okay siya. Komportable naman. Hindi masyadong aggressive, hindi rin naman masyadong straight. So, may konting bend lang, pero hindi siya nakakangawit. Sapul sa akin yung hangin, ah. Grabe yung machine na to. Mas smooth pa siya sa ZH2 palagay ko. Mas pino yung takbo. Alam mo yung para ka lang nakalutang. Yung kanyang steering damper talagang malaking tulong siya. Naiiwasan natin yung wobble ng manibela. Yun o, may kasabay tayo na N4 Ninja 400. Support nyo pala mga sir yung tinatayo nating gym. Located po yan sa Barangay Pampang, Angeles City, sa malapit sa Friendship. Sa followers ko sa Payumoto, please like na rin po yung page namin sa SWAT Fitness. Pagkatapos siguro ng construction ng gym, doon na tayo makakapag-vlog ulit. So ngayon, pasundot-sundot lang yung vlog natin, no? Kung kailan lang may bakanting oras. Nandito na tayo sa Skyway. May speed limit dito kaya mabagal lang tayo dito. Magmumotocross siguro sila, oh. Sarap niyan, sir. Dito tayo sa Mandaluyong. Wala akong destinasyon, mga sir. Hanap na lang tayo ng mapagkapehan natin. Sayang hindi pwedeng magmatulin dito, no? Sarap sana ng likuan dito, oh. Parang dito na yun, eh. Ang winis ko dun sa Ross Boulevard, eh. Parang gusto kong tignan yung Dolomite Beach. Hindi ko pa kasi nakita yun, eh. Tapos hanap tayo ng kape dun. Bumaba na ako. Nandito ako sa ano to? San Pedro Hill Street, City of Manila. Ayun lang, pagka baba mo talagang traffic yung sasalubong sa'yo. Nandito tayo sa baba ng Skyway. Yan. Ito naman ang maganda sa baba ng Skyway. Hindi mainit, no? Hindi ka nabibilad. Tignan natin yung Dolomite. Hindi kaya bawal dun tumambay? Saan na ako napadpad? Hindi ko na alam to.
Ah, alam ko na to. Okay. Dito pala ako napunta. Sige. Park lang tayo dito. Sir, balik na tayo sa Pampanga. Ngayon ko lang naalala, family day pala ng baby ko ngayon sa school nila. Meron pa naman tayong 2 oras para mag-prepare. Binerify lang yung ID ko. Grabe naman kasi yung ingay nito. Talagang kapansin-pansin sa mga traffic enforcer, no? Puno na. Sige, okay na yan. Magkano? So ayan, na-review na natin ng C1000R. Kita-kits sa susunod na vlog mga sir. Let's go!